At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Budol yan. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin. Wow, drama. At finally, nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang makatakot siya. mapait sa dila. Dati na akong merong analysis niyan eh. Takot itong si BBM kay Martin Romualdez. Baka kasi meron itong pinanghahawakan itong si Martin Romualdez. Ha? Ito lang, analysis ko lang ito. Pwede ako magkamali dito, pwede na akong tama. But sa analysis ko, nagdududa lang ako ha, na meron itong pinanghahawakan si Martin Romualdez na malaking ebidensya laban dito kay BBM. Itong vlog na ito ngayon ay pag-usapan natin ang mga nangyari sa SONA ni Bongbong Marcos. At ilan sa mga political analyst at sa balita ay ang usap-usapan talaga ay ano ba ang sinabi ni BBM doon? At may nakuha ba yung taong bayan doon? Satisfied ba ang taong bayan sa SONA ni BBM? Kasi ang una nating pag-uusapan ay itong si Attorney Rowena Guanzon, no? Ang kanyang assessment dito sa SONA. Ang tanong kasi ni Attorney Rowena Guanzon, bakit hindi nabanggit ang pangalan ng pinsan niya? Okay, ang sinabi lang niya doon is House Speaker. Na masakit raw isipin, masakit raw para sa kanya, pero kailangan niyang gawin. Kakasuhan na raw itong si Martin Romualdez. Pero hindi Martin Romualdez ang sinabi niya, ang speaker. Bakit hindi mo mabanggit-banggit yung pangalan ni Martin Romualdez, Bongbong Marcos? Kasi marami ang naniniwala na budol na naman ito. Marami ang mga naniniwala na propaganda na naman ito. Pagkatapos, sasabihin, absuelto si House Speaker. Walang kasalanan si House Speaker. Walang sapat na ebidensya na tumutukoy sa kanya na nangulimbat siya ng pera. Halatang halata para lang sa SONA, di ba? Yun naman ang unang analysis natin eh. Yung pautot ni Ombudsman Remulla na ano na raw, may nakahanda na raw silang mga ebidensya para kasuhan si Martin Romualdez. Lahat yun propaganda kasi papalapit yung SONA ni BBM. Ayan. The first sentences and the first paragraph ay patungkol nga dito kay Martin Romualdez. Marami ang naniniwala na budol na naman yun. Ito pa, pag-usapan natin itong naisalba natin ang flood control scandal. Yan ang sinabi rin ni BBM. Anong naisalba? Yung naisalba, yung kapag umuulan, hindi na bumabaha. Bakit? Konting ulan lang dito sa Pilipinas. Nagbahaan na yung mga iba't ibang lugar ng Pilipinas. Huwag mong sabihin na naisalba. Huwag mong sabihin na naisauli na yung pera na kinurakot ng mga kaalyado ninyo. Kasi hindi pa po satisfied ang taong bayan. Huwag kang magpabida-bida BBM. Huwag mong sabihin na satisfied ng yung taong bayan dahil malawakang investigasyon rin. Ganun. Hindi po malawakang investigasyon ang nangyari. Malawakang korupsyon ang nangyari. Yun ang katotohanan. Huwag niyong utuhin yung taong bayan. At ito pa, ilang mga senador mula sa minority at sa majority bloc hindi sumipot sa SONA ng Pangulo bilang protesta. Yan. Saludo po tayo sa mga congressman, sa mga senador na hindi takot, naninindigan na bilang protesta nila dito sa Administrasyong Marcos ay hindi na sila pumunta doon sa SONA ni BBM. Yung ibang mga senador dyan, hindi yan kaya nilang gawin kasi kapag gagawin yan nila, hindi na naman sila bigyan ng budget, di ba? Huwag na tayong magbulahan. So, yun po ang mga pag-uusapan natin ngayong umaga na ito. Pero bago ang lahat guys, paki-like muna at saka paki-share itong ating video para guys kakalat ito sa taong bayan. Importanteng mag-like and share ha. Like and share na, and at the same time, sa mga bago pa lang dito nanonood sa ating vlog. If this is your first time, I'm Don Mar TV. Mag-subscribe na po kayo. Kasi libre lang po ang mag-subscribe sa YouTube, walang bayad yan. Okay? At kung nakasubscribe kayo dito sa ating channel, no? I'm pretty sure na updated ka lagi sa mga maiinit na balita. Yan, okay? Unahin muna natin itong ano ba? Ito, naisalba na raw ni BBM. Yan ang pautot niya. Ito, panoorin po natin. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang... Nagmamayabang siya na gumagawa raw siya ng malawakang investigasyon. Pero Mr. President, wala ka namang nahuli na big fish?
Wala man. Yung inaasahan ng taong bayan na si Martin Romualdez at si Zaldico, yung ipapatawag sa Blue Ribbon at doon sa ICI nyo, wala. Hindi nyo nagawa. Kaya, palpa ka. Huwag kang masyadong mayabang. Kikiling kahit kanino man, masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin. Ang kapal na mukha niya, sabi niya, sinusuri raw nila kung saan patungo yung ebidensya. Paano yung sa Ilocos? Yung lugar ng anak mo. Dala-dala ni Chavit Singson yung mga ebidensya doon na marami pong proyekto doon na ghost project at hindi natapos. Nung pinatawag si Chavit Singson doon sa Blue Ribbon Committee, hindi natuloy. Ano yon, BBM? Tapos sasabihin mo, hinayaan nyo na kung saan patungo yung mga ebidensya? Wala. Ang katotohanan, itong administrasyon na ito is being selective kung sino yung imbestigahan. Yun naman ang katotohanan eh. Upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal. Oh. Pati na Yung nakulong, si Marcoleta, Mike Defensor, at si Jinggoy. Yun ang ipinagmayabang ng mga dilawan at mga bangag loyalista eh. Ito yung mga taong galit sa korupsyon. Inunan yung kinulong. Kasi takot kayo na yung si Marcoleta, Mike Defensor, at si Jinggoy Estrada, takot kayong ibuking ang mga kaalyado ninyo sa korupsyon. Yung 18 ex-Marines nga, binabaliwala ninyo. Si Guteza nga, binabaliwala ninyo. Si Chavit Singson, binabaliwala ninyo. At si Marcoleta, Mike Defensor, at itong si Jinggoy lang, ang may kakayahan na ma-invite ito sa Blue Ribbon Committee. Sus, huwag na tayo magbulahan. mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa Ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso laban sa dating speaker. Budol yan. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin. Wow, drama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Pinagpraktisan. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Wow. Kala mo, totoo, di ba? Ako Hindi na kami mabudol ay yan. pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo. Very weak talaga. Mga kapwa Pilipino. Yung mga uto-uto naman, palakpak naman sila. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Sabihin mo yan sa sarili mo. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Hindi ka na sana gagawa niyan kasi pinabayaan mo Ang yan. mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik. Weak ka sa kasi treasury. kaya ang daming korupsyon. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Kasabwat mo ang ombudsman. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo. Just ang gulong selective ng justice. justisya ay tumatakbo. Ang kinukulong ninyo, mga kalaban sa Kabila politika. ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong Pagbabago? sa Pangulo. Baha- Ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Pero yung mga Ang ni-criticize, reforma sa kinukulong mo. DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Diyan ka naman magaling, Bukod sa ayuda. mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Yun lang kaya mo? Para walang overpricing, Wala ka sa sinigurado kalikingan ni natin Duterte? na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, Bantay sarado. integrity chain, Ang daming ghost project, bantay sarado? Katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng giyera sa gitnang silangan, nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Pero mahal yung Iisa ang kuryente. ating misyon. Budol na naman. Ang iahon ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Bakit hindi namin nakikita? Bakit hindi namin nararamdaman yung mga pinagsasabi mo? It's better said than done. Yan ang problema mo.
Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba. Anong muntik na punta sa bulsa? Napunta talaga sa bulsa. Pati nga pangalan mo, nabanggit ni Zaldico. Di ba? Just natin. At sa halip na magamit natin ay nagamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak. Yan ba ang ayuda mo? Bigay ka ng ayuda pero yung rating mo negative? Paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Jesus! Huwag mo kaming budulin, BBM. Ha? Baka nga pagdating ng 2028, gusto mo rin extension na another 6 years? Sus, nasusuka na yung tao sa iyo. Di ka pa mahiya. Ito. Ito yung maganda. Ang banat ni Attorney Rowena Guanzon. No? Bakit hindi mo nabanggit ang pangalan ni Martin Romualdez Bangag Jr.? Ito. Panoorin natin. SONA report of the BBM will be his promised investigation of the flood control corruption last year in his last SONA. Pero ito ang ipinakahihintay ng marami at finally, nabigkas niya sa SONA address. Pero bakit ayaw niya sabihin ang pangalan ni Martin Romualdez? Parang baka takot siya. Mapait sa dila. Dati na akong merong analysis niyan Takot itong si BBM kay Martin Romualdez. Baka kasi meron itong pinanghahawakan itong si Martin Romualdez. Ito lang, analysis ko lang ito. Pwede akong magkamali dito, pwede na kung tama. But sa analysis ko, nagdududa lang ako na meron itong pinanghahawakan si Martin Romualdez na malaking ebidensya laban dito kay BBM. Kasi kung si Martin Romualdez, kung kakasuhan nila, ikukulong nila ito at siseryosohin nilang litisin itong si Martin Romualdez, baka magko-connect ito, baka pupunta ito kay BBM. Silang dalawa Sila ang dalawang, utak niyan. Nagdududa tayo niyan, Ni BBM na magsabi ng pangalan ng pinsan niya. Pero, sinabi niya pa rin na kahit pinsan niya ay mananagot si Martin Romualdez. Ngayon, ang abangan natin, Meron siyang binanggit na pinsan? kung ano naman ang sasabihin ni Martin dito, baka bukas pa lang, may statement na si Martin. And remember that Martin Romualdez said, I will not go alone. I will take you with me. Ayan, BBM. So, may SONA ka man, ay meron ding SONA bukas, si Martin Romualdez sa iyo. Expected na yan. May sagot si Martin Romualdez. Actually, sumagot na si Martin Naiyak po ako dun sa drama niya. Sobra yung drama niya, talagang umihina pa yung boses. Talaga naman. May pag-ganun-ganon pa. Alam mo, nakakatawa lang Kasi, supposedly dapat, di ba, kakasuhan. Isang araw, in-announce na Nakakapagtaka, bakit ngayon parang future pa rin yung pagbanggit niya na kakasuhan. At isa pa, hindi naman yung issue ng kakasuhan Ang tanong, makukunbik ba? Kulong. Makukulong ba? Kasi remember, ang dali magkaso. Paano kung, si Atty. Rowena, alam po yan na, paano kung yung kaso masyadong magaan lang at tapos nagbulungan lang sila, sige, kasuhan ka namin pag mahina lang naman to, talian ng technical, tapos makakalaya ka after a while, at least, nasalba niya yung last 2 remaining SONA na kinasuhan yun ang pangako ko, kinasuhan. Sana maganda, ang makukulong yan. Yun. Silang lahat. Oo, pero wala Parang pahapyaw, masyadong hilaw para sa akin. Nakukulangan kayo ng pangil, Atty. Guanzon. Kaya hindi nga niya masabi pangalan ni Martin Dapat kung talagang gusto niya lahat ng blame kay Martin, talagang upakan niya na. Di ba? Kaso may May reservation. May reservation. Baka sabihin ni Martin na, ikaw din naman pumayag dito Kaya mo pinirmahan yung budget Pumayag ka rin ng schema ko hindi nga naman ma-deny ni BBM na pumirma nga naman siya. Hindi ba? Sa budget na yan. Kahit na alam niya na may mga unprogrammed funds dyan at mga insertion. And remember, hindi pa natin nakakalimutan na sinabi rin ni Chaldico, Chaldico, where are you? Na nag-100 billion insertion si BBM at kinonfirm ni BBM Pangandaman at sinabi ni Chaldico, nagatid siya ng 25 billion ng maleta-maletang kickback sa bahay ni BBM. Kaya mahirap na kalaban din itong si Martin Romualdez. Hindi niya dapat ito i-underestimate dahil si Martin Romualdez also has his own law firm, di ba? At his own maraming pera si Martin Romualdez para lumaban din kay BBM. And kung totoo ito sana itong away nila ay magiging totohanan hanggang
matapos ang pagkulong kay Martin Romualdez. So kaya excited ako kung anong sagot ni Martin Romualdez dito dahil nagbanta siya I will not go alone. I will take you with me. Yeah. Kaya Martin, gumawa ka na ng sarili mong sona bukas, excited na kami. Pero ang tanong, bakit si Bunoan na air condition 3 buwan na? Bakit si Senator Marcoleta na wala ni 5 ng government funds ay kinasuhan pa una ni Ombudsman, kinulong pa? No, yan ang tanong. Itong si Bunoan na mas posible pang sangkot dito sa mga korupsyon ay ginagawa pa nilang witness. My God. At itong si Marcoleta na wala namang kinulimbat na pera sa kaban ng bayan kasi private nga yung nag-sponsor sa kanya. Kinulong pa rin nila. Diba? Diyan mo talaga masasabi na talagang sinadya. Diba? Talagang sinadya. Kaya nga nakakagalit itong administrasyong Marcos Lahat na lang nabudol na very obvious gagawin pa rin nila. Grabe, halatang-halata na kayo Nauna pa kay Martin Romualdez, yan ba ang sinasabi ni BBM na rule of law? Kasi nag-mention siya dito ng rule of law siya nag-appoint naman dyan kay Ombudsman Remulla. Nasaan ang rule of law dyan? Padagdag ko lang din, Attorney Rowena, yung sinabi niyang kami ang nakadiskubre, nadiskubre mo pala, bakit mo pinayagan? Yun. Kasi, remember, yung budget nagsimula sa'yo, sa executive branch. Dumaan sa Kamara, sabihin na natin kinalikot ni Romualdez yan. Pero again, babalik pa rin sa'yo to sign it. So, hindi ka makakalusot dyan. Correct. Kahit na-discover mo, sinasabi mong, alam mo na merong korupsyon na Bakit nangyari. mo pinirmahan? Bakit pinirmahan? Ayun, di ba? Di ba? Kung na-discover mo pala, ba't mo pipirmahan? Anong kabaliwan nyo? Hindi naman siya ibig nagalit, sabihin, diba? Sabi ni Congressman kasabwat. Toby Chanco nung inubos niya na lahat. Wala na akong legacy project. Ibig sabihin, kayo na lahat ng kumuha. Paano ako? Ano Obvious share ko na nga dyan? Di ba? Nagalit lang siya. Sabi ni Toby Chanco, yun ang sinabi niya na he probably realized na, naiiwan ako dito Naiiwan ako dito sa sharing At siguro na-shock siya na ganun kalaki pala ang parte ni Martin Romualdez at ang mga kontratista. Tingnan mo ayaw niyang sambitin ng mga pangalan At kung ayaw sambitin mga pangalan, ano ba yan sila? Mga santo? Ano, sacred cow? At Attorney Rowena, huwag natin ialis yung anak niya, ang kanang kamay ni Romualdez. Correct. So kung merong isa pa rin yun si Sandro muna sa anak niya. Majority leader, si Sandro, majority leader, di ba? Ano talaga? Kahit sa Committee on Appropriations ay Malala na talaga ang syempre, pamilya nila. may baton ang majority leader. At di ba sinabi dun sa 18 former security guards, former Marines ni Saldico na dun sa binuksan uli na Blue Ribbon na hearing ni Senator Marcoleta, sinabi nila na naghatid din sila kay Sandro ng maletang pera dun sa Ilocos Norte. Tama ba yung narinig ko? Ito, attorney dagdag ko lang po. Kanina, minention po ni Bongbong Marcos, hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas. Ang tungkulin ko ay sa inyo, mga kapwa ko Pilipino. Ay, salamat naman at bigkas mo yan. At, Hanggang bigkas lang. Oo, baka naman hanggang bigkas lang yan. Mamayang gabi, iba na naman. Hanggang bigkas lang talaga. Siya ng basa. Totoo, sabi kasi hindi siya ng Pamilya. pamilya niya. Hindi siya nahiya na binanggit yun? Ako'y paggulo sa Pinas. Panggulo pala yun. Oo, panggulo siya sa Pilipinas. At saka talaga yung mga hindi sinasabi na maraming nagsasabi na malaki ang influensya ni First Lady kay BBM. Kaya yan po ang parang noong panahon ni Ferdinand Marcos ay si First Lady Imelda Marcos ay napakalaki din ng role pero parang hindi ganito ang exposure. Kaya siguro nagalit na rin sila dahil sa laki naman ng skandalo at laki ng na-realize nila na ganyan pala kalaki ang nakukuha ni Martin Romualdez. Kaya hindi talaga niya pwedeng i-deny na siya rin pumirma. Yan ang sasabihin ni Martin pumirma ka rin doon at may insertion ka rin doon Alam ko dahil tinanong sa akin na tama ba ito? Hiningi ni Presidente ng 100 billion na insertion. Ang sagot ni Martin Romualdez kay Saldico, what the President wants, the President gets. And alam mo, banat ba, Attorney Guazon, may minention kasing figures si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang sona. Sabi niya, nasa halos 25 billion pesos na daw yung mga nabawi na pondo, mga na-freeze, na-preserve daw po. And then around 800 million daw po ang nabalik sa National Treasury. With those figures na minention ng Pangulo, is it enough, noting Attorney Guazon, banat ba, this past few months, mapakainit yung issue ng mali-maliatang scandals involving allegedly involving ating
congressmen and even senators. Bakit nag-mention mga ganitong figures pero parang masyado siyang parang Masyadong or maliit. Maliit, yes. Kasi hindi lang naman DPWH budget doon sa infra ang involved dito eh. Funds pa eh. Na presidente lamang makapagsabi na, sige, gamitin yan sa flood control funds, which is exactly what happened. Galing sa unprogrammed funds, kaya di ba sinasabi rin ni Secretary Dr. Winnie Monson na dapat wala ng unprogrammed funds, which I agree. Dahil galing sa unprogrammed funds, dyan sa General Appropriation Act o National Budget, yung mga inalat niya doon sa mga flood control na naging ghost project. So hindi siya pwede maghugas ng kamay like Pontius Pilate. Dahil siya mismo, ang pumirma niyan, alam niya kung magkano ang unprogrammed funds na lumabas at napunta sa flood control projects. And the president also mentioned, no, kasi di ba nag-declare ng national state of national energy emergency. And kasi kaya nga may austerity measures ngayon yung executive, hindi sila nag-carpet, and then may konting tipid-tipid daw sa mga pagkain or whatever. And then sinabi din niya na lahat ng government agency, pinagtitipid po niya. Is that enough po doon sa pinakaharap natin? Dapat gumaya kayo sa Venezuela. Biglang nag-wave ng sweldo ang mga opisyalis. Dapat itong nag-energy crisis at grabe na yung survey na half of Filipinos are already hungry. Kayong mga senador, presidente o vice president, mga senador, congressman, mag-wave na rin kayo ng inyong isang buwan man lang na sweldo. Pero wala kasing sense of sacrifice itong si BBM eh. Lagi siyang prinsipe, di ba? He has always been the crown prince. Kaya what the president wants, the president gets. Correct. Itong sinasabi niya, Hana, na sinusoli yung 800 million, that's just the tip of the iceberg. Para lang yan ma-appease niya tayo. Pero kung titingnan mo yung isang report, ano ba yung nag-report dyan na 1.9 trillion ang flood control projects? Kung, say, i-round up natin sa 2 trillion, ha? 1.9 trillion daw. Sa 2 trillion, sa 30% na kickback, dahil yun ang sinabi ng mga kontraktor at ni Saldi ko. Sa 30% ng 2 trillion, that's how many billions? That's 600 billion? Bakit bigyan mo kami ng 800 million para matutuwa pa ba kami na sinuli nyo 800 million lang? Hirap na nga po ang mga tao. Di ba? Kung aside from that, bakit naman po selective naman. Pumunta akong jail Hana, I went to the jail in Payatas. Mga minor, mga DPWH, district engineer, mga project engineer, mga nakakulong doon. Wala ba nakakulong doon na regional director? Wala nakakulong doon na undersecretary? Nasaan na yan si Bryce Hernandez? Bakit yan hindi nakakulong? Bakit lahat sila state witness? Pwede ba yun na si Bonoan state witness din? At alam ko na, si Bonoan is state witness, ituturo niya si Martin Romualdez. Ang lahat ko naman, si Bonoan is already secretary. Bonoan is already the president. Paano siya naging not the most guilty? Siya itong pumirma sa lahat. Siya yung nag-a-approve niyan lahat Di ba? Imposible naman yan. Tapos ngayon, hospital arrest lang siya. Di ba? Talagang hindi tayo satisfied sa ginawang investigasyon at resulta ng flood control investigation. Dahil pinipili lang nila kung sino ikukulong nila. Selective lang talaga. Sa akin, ang rating ko dyan, pasang-awa, 75. Sa flood control, corruption, investigation. Another topic po, Attorney Banabayan, Hana. Punta naman tayo dito sa agriculture. Remember, sa upo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, agriculture na yan, daming corruption. Diba yung agriculture department? Siya ang secretary, Yes, after 4 years, tingnan natin kung meron ba talagang narating, lumalaba, o ano pa bang plano nila. Pakinggan po natin ito. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Palakpakan mga troks. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino. Talungdan nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Ayun, sapat na ba ang ginawa, Attorney Gonzon? Bakit naman puro ayuda? Di ba dapat trabaho? Correct. 2.5 million walang trabaho, ayuda mo lang ng 10 kilos ng bigas, Nalugmok ng ayuda. 2 kilo? Bakit ganun? Ano ba ibig mo sabihin dyan, BBM? Nasa loob ng 2 taon, ay bibigyan mo sila ng tagsa 10 kilo, buwan-buwan? Hanggang saan naabot yun? Ang kailangan po ng mga tao ay yung promised jobs. You promised jobs. But it got worse every year.
parami ng parami ang walang trabaho, 2.5 million. At dumadami pa ang nagtatrabaho lang ng part-time. Sinabi mo rin yun, those are the underemployed. Hindi yung sapat ang ayuda dahil hindi po yan tatagal na pansamantala lamang yan natulong. Ang kailangan po ng tao ay trabaho. Trabaho. Kaya dyan importante ang foreign direct investment na makakapagpapasok ng bagong kapital and create new jobs. Pero sa ngayon, bagsak din eh. More than almost 50% of foreign direct investments ang bagsak ay almost 50%. So, no new jobs from foreign direct investments, and yet, Bongbong, I heard him, BBM said na meron siyang nadalang investment, napasok na investment, pero wala siyang na-specify. Heto, buti pa itong mga matatapang na mga congressman at mga senador ay talagang hindi sila sumipot doon sa SONA. Ibig sabihin, matapang. That's one way of protesting BBM, no? Na hindi na maganda ang kanyang ginagawa. Ito po, panoorin natin. Binoykot ng ilang minority senators ang ikalimang SONA ni PBBM, di rin sumipot ng mga Duterte sa Kamara. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasan. Isaiah? Yes, Pinky, andito ngayon sa main lobby ng Batasang Pambansa at makikita mo sa aking likuran ang main entrance papasok mismo ng plenaryo ng Kamara. At hanggang sa mga oras na ito, Pinky, marami-rami pa rin ang mga guest na nanood nga at nakinig ng SONA ng Pangulo. At dito nga sa tahanan ng mga kongresista ay sinasagawa ang SONA ng Pangulo. Subalit, Pinky, ang ilan mismo sa mga nandito sa mga taga Batasang Pambansa ay hindi sumipot sa SONA ng Pangulo dahil para sa kanila, nonsense daw ang sasabihin ni PBBM. Sa pagbabalik sesyon ng Kamara at sa pagsisimula ng second regular session ng 28th Congress, papuri sa Marcos Jr. administration ang naging laban ng talumpati ni House Speaker Bogie D. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has mobilized the entire government to provide our people with the support they need. Isa ka rin eh. Itong si Bogie D, puppet lang ito eh. Pero ang nagkokontrol nito, this is my own analysis, opinion. Puppet ito. Kontrolado ito ni BBM o ni Martin Romualdez pa rin. To overcome these issues. Under his leadership, efforts are underway to address inflation, crime, and corruption. Sa lahat ng ito, katuwang ng ating Pangulo ang kapungulungan ng tinatawan. Maging ang miyembro ng prosekusyon sa impeachment trial ni VP Sara na si Bicol Saro Party List Representative Terry Didon, mataas na puntos ang ibinigay sa Pangulo. Pero bahagyang kailangan bumawi pa raw pagdating sa ekonomiya. Pero kung panig sa administrasyon ng liderato ng Kamara, maraming miyembro naman ito ang ayaw sa Pangulo. Kasi po, pati nga ang Senado nahawaan na rin eh. Ang House of Representatives, dating nahawa na yan. Talagang mag-aasta ka, talagang yung mga plastic na mga congressman at mga senador ngayon, they have no choice but magpasipsip sa administrasyon. Kailangan silang magpasipsip sa administrasyon dahil takot sila. Baka kasuhan sila, baka hindi sila bigyan ng budget. Yan ang katotohanan. Kaya po nakakahanga yung lumalaban na hindi natatakot. Ito ang kakapal ng mga mukha ng mga house at itong mga senador na ito na alam nilang mali-mali na ang ginawa ni BBM, todo pa rin sila sa suporta. Diba? Instead, na doon sila kakampi sa taong bayan kasi ang taong bayan ang bumoto sa kanila. Ang taong bayan ang dahilan para makaupo sila dyan sa mga pwesto nila pero hindi nila pinagbigyan ang hiling ng taong bayan kundi halik sila sa puwet ni BBM. Yan ang katotohanan. Huwag na tayong magbulahan. Diba? Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, no show sa SONA sina Sagip Party List Congressman Paulo Marcoleta matapang at Representatives Paulo at Harold Duterte. Paniwala matapang raw kasi nila, nonsense kung pupunta pa dahil pambubola lang umano ang talumpati ng Pangulo. Si Kamanggagawa Representative Ellison Fernando naman may dalang bingo card pagpasok ng Kamara. Laman ito ang mga labor issues at aalamin niya kung nakabingo ba ang Pangulo. At habang nakikinig sa SONA, nag-mobile games na lang daw siya. Yun na yun. Yun na yun. Alam naman ng lahat, hindi lang yung mga pinakulong niya, yung mga pinagmamalakit, inire-report niya na sangkot sa flood control. Yung gustong makita ng mamamayan na makulong. Nasaan na yung talagang mga big fish. So baka maigi kay Pangulong Bongbong Marcos bumili ng salamin. Tignan niya. May punto rin naman pero sino talaga ang sangkot dito sa flood balimbing control. Rin ito. Sino ba? Siya mismo. Hindi rin masaya si Kabataan Party List Representative Reneco sa performance ni PBBM. In a scale of 1 to 5, no? 5 being the failing grade, hindi ba 5? Failing grade po ang binibigay natin. Shut up, Rene. Kahit sinong ilagay na presidente dyan, maingay talaga kayo. Akala nyo, kayo na ang perfecto. Hindi nga, kayo na ang mga presidente. Puro kayo daldal eh. Maalala natin, sinabi ni President Marcos Jr., mahiya naman kayo noong 4th State of the Nation address niya. Ikaw rin, mahiya ka rin.
Impeachment ka ng impeachment, mahiya ka rin. Samantala, Pinky, natanong ko rin mismo ang mismong anak ng Pangulo na si Presidential Son Majority Leader Sandro Marcos kung ilang puntos yung mabibigay niya sa kanyang ama sa syempre, malaki, anak niya pagiging Pangulo ng bansa. Ayon mismo kay Sandro Marcos, Pinky, mas maganda raw na iba na lang ang tanungin para daw hindi maging bias o tunog bias ang kanyang magiging sagot. Samantala, Pinky, sa buong talumpati nga ni Pangulong Marcos Jr., napakinggan natin na hindi niya nabanggit ang alinmang patungkol sa impeachment. Samantala, Pinky, habol ko na rin, kabilang nga sa mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang talumpati ay yung patungkol sa pagkakasangkot ni former House Speaker Martin Romualdez. At ngayon lang Hindi raw naglabas binanggit ng ni BBM ang pahayag ang impeachment. kampo ni Of Martin course, Romualdez. nakakahiya yun. Anya, kahit kailanman Nakakahiya yun kung magbabanggit ka ng impeachment na hindi mo naman napahuli yung mga billion, trillion na korupsyon sa flood control tapos magbabanggit ka ng impeachment. Hello? Gumagasta pa nga ang gobyerno dyan sa impeachment eh. Nagsasayang lang kayo ng pera dyan sa impeachment. ay hindi siya humingi ng pabor o espesyal na pagtrato kay Pangulong Marcos. Dagdag pa niya, sang-ayon siya na gawin ang tamang proseso at tama raw na sumunod siya para rito at naninindigan pa rin ang dating House Speaker Pinky na wala siyang ginawang anumang paglabag sa batas. At syempre, magdidinay talaga si Tambaluslos, magdidinay talaga si Martin Romualdez. Mana yan kay BBM. Itong patunayan. Pinky.